Good morning mga kababayan. Good morning po sa inyong lahat. Magandang tanghali at magandang gabi. Ayan, nagbalik na nga po ako at ngayong araw sa pagbalik ko, fresh from Manila pa to. Nandito ako ngayon sa ating Pugong Biyahero Village Phase 1. Ayan, at kung napanood nyo yung vlog ni Edito, nasunog ang Pugong Biyahero Village. Yung bahay nila Judy nasunog. Ito po, panoorin po ninyo. Nakakagulat, kaya ito muna yung aking pupuntahan. At ngayon kami lamang pong dalawa ngayon magkasama ni Peter Paul. Ayan. Ilan linggo ba tayo nawala? Ayan, mahigit isa po. So, kamusta naman ang bakasyon dito sa Davao? Ayos lang. Nakapahinga. Ayan, nakapahinga kasi sobrang busy po namin sa Negros ng mga nakaraan. Kaya, tama lang naman nagpahinga. Si Ider po ay wala. So, pag kami pupunta ng Negros, dadaanan na lang namin siya. And si Edito pupuntahan namin mamaya para makamusta natin dun sa kanyang bahay. Para magkakasama-sama kami. And, if you're watching Kuya Eli, susuguran kita dyan sa salon mo kaya maganda ka. Babaguhin mo ang kulay ng aking, yan, nakita nyo yan. Papaayos ko yan. Kapag hindi mo ito naayos, sisiraan kita. Sisiraan ng buhok din. Sisiraan kita ng buhok. Ano? Ayan. So, I'm happy to be back sa aming pinagmulan. Ayan. So, tingnan natin kung ano ang nangyari sa pabahay po natin. By the way, dahil magpapasko po ngayon, again, mag-ingat po kayo sa mga scammer. Again, ang aking palaging sinasabi, huwag maniniwala. So, mga nagtitext sa inyo or nagpapanggap na Pugong Biyahero at sasabihin nila na kayo ay nanalo ng ganito ganyan, wala po kaming mga ganong papremyo. No? Wala kaming binibigay through GCash at huwag nyo pong ibibigay ang inyong mga GCash account dahil scam po yan. No? And ito lamang yung contact number na inyong tatawagan naman kapag kayo po ay order ng solar. Ito po, 09311-424237. Yan lang po, ano po. At sa PB Team Solar sa Messenger na may 117,000 followers. At sa GCash payment naman, ito yung lihitimong account ko na inyo pong papadala ng pera para hindi po kayo ma-scam. I-confirm nyo po muna. 093228329495. Yan lamang po, ano. So, sinasabi ko ito dito sa una pa lang ng video dahil marami pong na-scam ng mga kabayan po natin dahil malapit na nga po ang magpasko para wala pong maluloko. Okay? Sige, ito na. Malapit na tayo dito sa bahay po nila Judy Ann. Let's go. Ito. Dito muna tayo sa bahay dito kaila Judy Ann. Ingat kayo ha, baka kayo mahulog. Kagagaling ko lang ng airport eh. Sinundo ako ni Paul kasi siya lang mag-isa eh. Hindi naman natin pwedeng maistorbo si Kuya Eli dahil nasa business. And si Edito malayo. No? Si Paul lang talaga yung malapit. Ayo! Ayo! Ay. Hello! Oh, may bata. Halika, bago ako umakyat. Dito tayo, halika. Baba ka, naog mo. Ano nangyari? Kamusta? Halika, baba ka. Bakit nasunog ang bahay? Naka-answer na. Halika, baba ka, baba. Tingnan natin. Ano po, sir? Halika yo, halika. Dito sa likod yung nakita ko eh. Ay, oo nga, no. Hindi po alam ng mami ko. Hindi alam ng mama mo. Po siya sa loob. Hindi pala niya alam na mayroon palang dyan. Kalayo at bigla na lang na sir. Bigla na lang ng kalayo na tapos. Ng kalayo dito tapos na. O, tika lang. Dahan-dahan magsalita. Halika, harap ka din eh, bunso. Okay, harap tayo dito. Okay, gusto kong malaman bakit nasunog. Ano po sir, mayroon pong maliit lang na kalayo tapos. Ano yung kalayo? Mayroon pong apoy sir. Oh, may maliit na apoy. Bakit may maliit na apoy na naiwan?
Gamay lang kuan diri o kalayo. Sulura ka kuan angon ana o. Gamay ra o. Nasulog man diri sa kuan. Bigla na lang na ana sir. Diha lang ko sulod kay wa ko ka kuan. Na may nagkuan diri. O kasi mapapansin nyo, kasi ngayong season ay pagka ganito pong mga month ng September, October, malakas na yung hangin dito sa lugar po nila kasi bundok. Ngayon, kapag talagang hindi natin sinasadya naman at hindi natin naasahan, possible nga na nagkaroon ng sunog. Mabuti na lamang at hindi, alam nyo, kung ito po ay, amakan, sunog na ang bahay nila. Mabuti na lamang, nakita ko dun sa video, gumagano na yung apoy Gumagano na, yung bang dinidilaan niya na tong part na to. So, ito lang yung nasunog. Tapos, mabuti at nandito ito at nandito si Edito. Biglang dumating si Edito na nasusunog na yung bahay nila. Tatay! Tay! Ali po kayo. Sige. Ayusin nyo na lang po. Ha? Ayusin nyo na lang. Wala tayong magawa. It's an accident. Bakit ako ano? It's an accident. So, ganito na lang po. Para kayo ay hindi na maulit ito. Delikado Mamaya hindi lang po yung bahay nyo ang masunog. Hindi lang ito ang masunog. Paano kung masunog ito? Sa lakas ng hangin ngayong mag-aamihan, madamay kay lahat. Mag-ingat po. Huwag po kayong nag-iiwan ng apoy na ha. Pasalamat pa rin tayo at hindi nasunog. Kasi kung nasunog itong bahay nyo, sa layo ng tubig, yung tubig na pagkakasyahin wala tayong magagawa. Ha? Tapos tayo, ayusin nyo po. Para makitang wala, matanggal yung pinagsunugan. Kuan kanang na may mga kahoy sa akong mga bayaw, pwede ra pa. Sige po. Pagkabas, Opo. pilidos. Bahala na po kayo dyan. Kani, lisda nang ni kay ang matud pa sa mga karaan, bawal na daw mo gamiton pa ni kay. Oo, Manay bawal nasunog sa na. karaan. Opo. Kanang lisda na lang og bago. Opo, palitan nyo na lang daw, palitan na lang daw nila ng bago. At saka doble ingat po, hangga't maaari bago kayo umalis o matulog. Bago matulog, i-check nyo po muna kung mayroong apoy dahil nagkakahoy po sila. Bungad sila sa amihan Pag bongbong sa may bongbong nato. Dito? Kayo na po ang bahala kung ano yung, basta pag-ingatan nyo lang, kasi okay pa naman yung bubong niyan. Kasi yan yung bubong na yan tabla. Kung bahala po kayo. Basta ang gusto ko po, ayoko na pong makita ito na ganito na. Tanggalin nyo na tay. Kaya naman pong trabahunin. Tapos doble ingat na lang tay Kayo na po bahala kung ano yung ilalagay. Nako. Mabuti nangyari yan araw at dumating si Edito. Kung wala, po. Possible na maabot yan kasi yung kisame natin ay amakan. Mabuti na nga lang po ito at ganito. Likod tapos ang akong spray diyan na gamiton na kong pang-spray. Nasunog. Nasunog. Plastic yun masusunog po talaga. Ay. So, pasensya na kayo at ang kaning kanang initanag kanang kape na tunaw na. Natunaw ng initan ng kape. Tunaw na. Ay, naku po. Mag-iingat kayo Napaka ng apoy. Sabi nga nila, manakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Kasi pag nasunugan tayo, ganito yung mangyayari sa atin. Ayan. Okay, pwede po kami pasok sa loob. Sige, dito ka na dumaan. Dito na ako dadaan sa kabila. Ay, mabuti na lang po at hindi nasunog ang kanilang buong bahay. At thank you kay Edito. On the spot, nandito siya. Kaya, naagapan. Pero kung wala si Edito, ay nako po. Maaring nasunog na yung kanilang bahay. Yeah. Galing ko lang yung aking Pasok po sir. Pwede po akong pumasok? Pwede sir. Okay. Nasa school ngayon. It's Friday. Opo sir. Bakit wala? Wala pong pasok sir. O bakit walang pasok? Holiday po sir ang sabi po ng teacher ko. Okay. Holiday. Okay, kasi nakita ko rin si Madeline. Baka wala nga silang pasok. Okay.
nung nakaraan na pumunta kami dito, kasi si Edito na po yung napunta, at least makausap din kita ulit. Bakit hindi ka pumasok at nangunguha ka daw ng ano sa bukid? Ano po, wala po akong pagkain ng ano sa oras na yan, sir. Walang pagkain. Opo, sir. Okay. Nung umaga, sir, nagpasok pa ako ng hapon, hindi na po. Nag-update lang po ako, sir. O, di ba, ang usapan natin, no? Hindi pwedeng hindi pumapasok. That's why, kaya bumababa ang grade mo. Ngayon, kaya ako bumalik ngayon para mas maintindihan mo. Kasi nabigyan na kita ng chances, di ba? Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo yun. So, hindi na pwede na mag-a-absent kaharap si tatay, ha? Naririnig din ni nanay sa loob kasi may bata lang. Papa-translate ko na lang kay Paul para mas maintindihan. Ikaw bilang scholar, hindi pwedeng ikaw ay masusunod na gusto mo pag umabsent ka, a-absent ka. No, binibigyan po namin siya ng allowances para ma-save at mabigyan siya ng pangkain. No po? Ang tanong doon, saan napupunta ang allowance na ibinibigay sa kanya? Dili pwede nga kung gusto nimo mo absent ka, dili ikaw pwede mo nga masunod kay namo kay allowance para sa imong pag-eskwela. Asa man dahil napadulong ang imong allowance. Eskwela man. Sir, binili ko po, sir, na ano, marami naman po kami dito, sir, na madali lang siya maubos. Kasi may mga kapatid ako na binibigyan ko ng ano, pang ano nila, pang kain-kain na pag-school. At nung iba na po, sir, ay pang ulam namin. At nung iba ay binilihan ko po nung daddy ko ng ano, yung mga sinilas ng kapatid ko at sinilas din ng ano, daddy ko. Okay. Okay naman na may napuntahan, may at least ginamit nyo naman sa ano. Pero 'di ba, bilang isang scholar, kahit na ganun yung nangyari sa iyo, o pwede naman si tatay ang pumunta sa bukid para kumuha ng kamote o what, na ano yun time management ba, no? Hindi yung kung wala na kayong kakainin, doon kayo pupunta sa bukid para kubuhan ng pagkain. Pwede naman itong mga nakarang araw, ini-stack nyo dito sa bahay para nandito na. Para hindi na kailangan mag-absent ng isa, sasamahan si nanay para pumunta sa bukid. Ang nangyayari, namimiss mo yung mga lessons na kailangan mong matutunan. Understood? Alam ko yung sitwasyon ninyo. Alam ko kung gaano kahirap ang buhay ninyo. Pero isipin mo rin, ha? Ano yung magandang maidudulot ng hindi uma-absent sa pag-aaral? Jutian, tatay, scholar po siya. So ngayon, tapos na yung nakarang exam. Yes, sir. Di ba? Hindi mo ako ichinat. Kamusta ang iyong exam? Okay lang, sir. Paano okay? Sabay-sabay kayong nag-exam lahat ng scholar kasi sila ay nasa public school. Opo, sir. Oh, ngayon malalaman natin ang grade mo ngayong kailan ibibigay ang grade card. Hindi ko po alam, sir. Oh, kailangan alamin mo ha. Yes, sir. Kasi as a scholar, yun yung responsibilidad mo. Isesend sa akin ulit ang card. Okay? Yes, sir. Ngayon, pag may nakita ako doong line of 7, kasi last year, paulit-ulit ako nang sinasabi sa iyo, kailangan pagbutihin. Yes, Ha? sir. Naintindihan niyo po, tatay. Okay? I know yung 5,000 is maliit para sa inyong pamilya kung buo lahat kayo ay scholar, pinibigyan pati ang kapatid. 5,000, ano ba? 5,000 ay alam ko maliit para sa inyo. Pero wag nating iasa lahat doon kukunin. No? Mapalad na si Judy Ann dahil sa dami, yung 5,000 sa isang buwan na kung siya ay scholar,
malaki na kung tutuusin kung hindi lahat doon kukunin para sa allowances and pagkain. Pero dahil, syempre, doon na rin napupunta sa mga kapatid niya, naintindihan namin, kasi ganun talaga ang buhay, no? And yung kakayahan ni tatay para makapaghanap buhay, ito lang din talaga yung kaya, understand. Pero avoid natin yung mag-a-absent. Diba? Wala naman dun sa ano yun eh, sa ano namin na, ay, si Judy Ann, exempted to kasi alam natin na mahirap ang buhay sa kanila. Hindi ganun. Kasi scholar ka eh. Nandiyan lang eskwelahan. Ha? Kaya paulit-ulit akong bumabalik, ina-explain ko sa inyong mabuti kaharap si parents mo na mas maintindihan nyo, ha? Okay? Maging, maging positive lang. Judy Ann, Opo, sir. intindihan mong mabuti yung sinasabi ko. Naintindihan mo ba yung Tagalog ko? Opo, sir. Okay, ayan. Tapos kung maaari, I know, alam ko yung lingwahe ninyo, naintindihan ko yun. Ang isang bata na kapag nag-aaral mabuti, yung Tagalog, naintindihan na dapat. No? O, at nakakapagsalita ka naman ng Tagalog, di ba? Okay. So, doon ko yung nakikita ko minsan sa'yo. Oh. Kapag may problema, di ba sabi ko, pag may problema sa school, basta sa pag-aaral lang, magchat-chat sa akin. Eh, nagchat-chat ka naman, hello sir, mga ganun lang. Ang inaantay kong i-chat mo sa akin, sir, nag-exam ako, ganito ang... Oh. Yun ang inaantay kong i-chat. Hindi yun yung i-chat mo eh. Dapat ang i-chat mo, sir, nahirapan ako sa ganitong subject ko, ano po ba yung pwede kong gawin? Ganun yung gusto kong marinig. Opo, sir. Ha? Hindi yung mag-chat ka, hello sir. Pagkatapos nun wala, nag-aantay ako. O wala nang kasunod. Kung hindi pa kita kamustahin, kamusta ang pag-aaral mo, hindi ka mag-chat. Di ba may panahon ka para makapag-cellphone? Nagsa-cellphone ka, naka-online ka. Yun yung gusto kong makita ha, Judy Ann. Tatay, again, ipapaintindi ko po sa inyo, explain ulit ni para maintindihan ng tatay niya. Siya po ay scholar, so mapalad itong anak ninyo nakakatanggap ng ganun. Di ba? Kung iaasa natin sa iba, walang matatanggap na 5,000, walang magbibigay ng ganun. Kaya tulungan niyo po siya na mapagbuti yung kanyang pag-aaral. Ha? Oh. Paul, i-explain daw sa tatay. Tabangan mo siya tay na maayo ang iyang pag-eskwela. Kung naamay ka ng kakulangon sa pagkaon, kamo na mo mangita pa maagi para dili maka-absent si Judy Ann sa iyang pag-eskwela. Okay? Kasi pag nag-absent ka ulit, wala na. Oh, ayoko namang mawala ka sa scholar. Kasi alam kong magaling ka, may alam ka, may kaya mo yan. Tsaka hindi gusto nung ating mga humahanga sa'yo. Dati pa, di ba, hinahangaan ka nila. Ayoko na may masasabi rin sila sa'yo. Kasi gusto ka rin nilang tulungan. Ha? Kung kaya mo yan. And, pag sinabing aral, aral lang. Papa, sir. Ha? O, ayokong darating doon sa punto na mawawala ka sa scholarship. Ayoko nun. Sayang yung allowances mo. Yes, sir. Ha? Huli na ito, ha? Yes. Okay, huwag na mag-a-absent, ha? Papa, sir. Nag-absent ba siya nitong nakaraan? Nag-absent ka? Hindi po, hindi, sir. Wala po. Tuloy-tuloy na. Yes, sir. O, ano sabi sa'yo ni Edito? Ano? O, di ba si Edito nag-a-update sa'yo dito? Papa, sa gawas. Oh, dito sa ano? O, ano sabi sa'yo ni Edito? Kumusta? Ano siya, sabi niya na okay lang daw yung pag-aral ko, sabi ko na okay lang. Yun lang po. Katong nagtawag dili nga, di ko kasama kay Tagalog man to. Nasa gawasan. Okay, mag-aaral mabuti, ha? Yes, sir. Okay. Ayoko na matutulad ka sa iba. Kailangan, ano ang grade ka na? Grade? 7 po, sir. Oh, grade 7 ka na. Second year high school. Sorry, tama. First year.
Grade 7. So, dapat, ang makikita kong grade mo, maayos ha. Yes. Kasi pag nakita ko doon na may problema na naman, may aliba, may ano ka, ano ang dapat gawin ni Judy Ann? Ha? Kaya. Kaya man, sir. At syempre magtitingko lang ako kay Tita Pibil. Napakabait ni Tita sa inyo eh. Ha? At ingatan tatay ang bahay ha. Kapag nasunog pa ang bahay nyo, wala na. Paano pa natin to ipapagawa? Naaman ko sa ubos po, nagkuhan kong kahoy. Nga akong misis na Mabuti na lang malayo yung abuhan nila dito sa bahay nila. May ganit kay karang kalayo gamay ra nga dili man ako misis sa kwarto niya pagka kuan ato katong nakasing katong bata kanang akong apo diri mo ti nakakita dito balik na diri. Ang hirap masunugan ng bahay. Nakawang ka na, huwag ka lang masunugan. Okay, 2. Ibibigay ko ang allowance ha. 1, 2, 3. 4. Yan, nag-ibudya, video, kuan, abuhan na sunog. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Ganito po ang aking gagawin. 1, 2, 3, 4, 5. Isisend mo sa akin pag nakabili kayong bigas, ha? Yes, sir. Tapos yung baon mo, ha? Tatay, bibili kayong bigas, ha? Yung isang ganon, 2,000 yon. Bili kayong bigas. Okay? May bigas ba kayo? Bidyahan ako, sir. Kailangan kong makita para makasigurado ako na bibili ka ng bigas. Ha? Ano mo itong 5,000. Thank you po, sir. From Tita PB Love yan. Tapos, kailangan nakikita kita na nag-aaral ka. Pag galing mo sa school, pagdating mo dito, kailangan na nakikita ko. Magsisend ka sa akin ng video na nag-aaral ka. Hindi paghihigpit yon. Gusto ko lang masigurado na ikaw ay nag-aaral. Kailangan kitang tutukan. Kasi si Madeline, okay na siya. Ha? Tapos yung ibang mga scholar ng mga kapatid nyo na nag-aaral, okay naman. Okay po, sir. Sa susunod, sir, hindi ko na po, hindi na ako umabsent, sir. Kasi umabsent lang ako, sir, kasi wala kaming pagkain, sir. Naintindihan ko yun. Pero yun nga, tulad ng sinabi ko, hayaan ng mga magulang mo yung gumawa nun para sa inyo. Kaya naman nila tatay na gawin yun. Opo, sir. Ha? Wala. Kumain na ba kayo? Wala pa. Maglungag pa mo? Anong pagkaon niyo dyan? Adto pa man ko sa ubos pag harvest ko kuan kanang kamuti. Pero may bigas kayo? Nabiling gamay na lang. Gamay na lang? Yes. Okay. Sige. Wala namang problema kumain ng kamote. It's healthy and masarap yun. Kulang na lang yung ulam. Magtanim lang ko tatay ng gulay. May gulay dito? May gulayan diri pero bago pa na ko ng gulayan diha. Ng kalabasa. Apoy dito sa kuan kanang mga kamuti. Okay. Sige po. Hindi makatanim mga gulay. Okay, very good. Thank you po kay Tita PB Love. Salamat sa inyo. Thank you, Judy Ann. Mag-thank you kay Tita. Thank you po, Tita, na hindi, thank you po, Tita, na patuloy mo pa rin yung bibigay ng allowance ko sa akin at hindi ka nagagalit sa akin kahit anong ginagawa ko na mali. At sorry na po sa nagawa ko na hindi ko po sinasadya. At thank you po sa binigay mo na allowance ko. Yan lang po. Okay. Okay na ha? Yes, sir. Okay, sige. Thank you po kay Tita. Napakabait ni Tita sa inyo eh. Ha? Sabi niya, puntahan mo si Judy Ann. Bisitahin mo, kamustahin mo ang pag-aaral niya. Kaya ako pumupunta dito. Okay na ha, Taday? Sige, ingatan niyo ang bahay ha. Naku, sana wag nang maulit yan ha. Last na yon. Wala tayong magagawa pag nasunog ang bahay nyo. Ang layo ng tubig. Ha? Yes, sir. Basta, pag umaga, pagkatapos magluto, patayin, buhusan ng tubig.
Pag tanghali, bago umalis, checking mabuti. Walang apoy, pati gabi. Katiting na, baga na nandyan, malakas ang hangin. Nagkikreate yun ng apoy. Magulat tayo, baka nagtatakbuhan kayo sa labas. Wag naman. Okay? Ayan. Bye-bye po. Bye-bye. Okay. Pupuntahan ko lang ngayon si Madilim para maano na rin natin ang kanyang allowance. Sasabay ko na, Mads. Dito tayo dumaan sa exit. O dito na lang tayo. Habang nandito ang iyong ama. Nasaan ang nanay mo? Nasaan ang iyong nanay? Okay lang. Halika dito tayo para... hindi na ako papasok sa bahay nyo. Dito tayo. Okay. Maisabay ko na. Kasi galing na tayo doon kay ano. Okay. Nasaan kayo nung nasunog ang bahay nila? Nandun po sa ano? Sa school? Hindi po. Saan? Nanguha po kami ng gulay. Gulay? Opo. Okay. Ingatan nyo ang bahay nyo, ha? Opo. Yung apoy, ingatan, ha? Although medyo malalayo yung pagitan para maiwasan natin ang sunog. O, kamusta ang iyong pag-aaral? Okay lang po. O, nag-exam kayo last week. Nag-exam po. Okay. Kamusta ang iyong grade? Okay lang po, pero hindi ko pa po nakita. Okay. Hindi pa rin. Yung exam mo, kamusta? Naipasa mo ba? Kasi malalaman mo naman yun sa sarili mo kung naipasa mo. Hindi ko po sure. Hindi mo sure? Opo. Okay. O, next week, kailangan ko makita ang grade mo, ha? Opo. Iti-send sa akin, ha? Okay. So, ngayon, ibibigay ko ang iyong allowance para sa iyong pag-aaral. Thank you po kay Tita Emmy and Tito Dan para sa 3,000 niya na allowances at 2,000 naman galing po yun sa akin na mismo. Okay? Mag-aaral mabuti, ha? Opo. Nananaba ka. Hiyang ka ba sa pagkain dito? Ha? Hindi naman. Okay, ano bang kinakain mo dito? Ha? Kanin po. Kanin at Minsan po. kamote. Opo. Sarap kamote, di ba? Tumaba siya eh. Parang manang-mana ka sa nanay mo, ha? 1, 2. Okay. 3. 4. O, yun na. Tigli 500 ito para at least may barya na. Okay. Thank you ulit po sa kanyang sponsor, kay Tita Emmy and Tito Dan sa 3,000. And yun naman po, 2,000 ay galing po sa akin. Yan. 2, 3, 4, 5. Okay. 1. Okay. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5,000. Okay. Sige. Tapos, ibibili mo yun ng pagkain, ha? At saka yung allowances mo. Nakabili ka ba ng project mo? May bibilhin po kaming project ngayon pong Lunes po. Lunes. O sige. Kailangan mabili, ha? Okay. O, thank you po ulit sa inyong lahat. O, mag-hi ka muna kay Tita Ruth and Hi po, Mama Ruth and Tita Leia. Mami Leia. Thank you po kay Tita Emmy and Tito Dan po sa pagbigay po ng aking allowance at may ipangbili na po ako ng project. Maraming salamat po at sana po hindi po kayo magsawa sa panonood. Thank you. O, di ba? Ang galing niya na magtagalog. Hasang-hasaan na. Di magaling ka sa Pilipino. No? Opo. Oh, very good. O siya, sige. That's all and thank you po mga kababayan. Okay, yung allowance ni Chabelita, si Edito na po ang bahalang magbigay dahil may usapan na po kami doon. So let's go. Salamat. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye.